Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan na nasa iba't ibang bansa. So ayoko nang patagalin, diretsahan na tayo sa ating training. So isa to sa mga requisites, no? Right after the training, congratulations pala sa ating mga newly graduates na participants. And doon sa mga refresher, timers natin, sobrang dami, no? Nasa almost 200 tayo kahapon and last Saturday. All right, so pag-usapan natin ngayon, this is actually part of the RICS training na continuation, follow-up training po ito. So hindi ito nadiin kahapon and last Saturday. So usually right after the RICS training or body and soul or may mga team building trainings, ito talaga dapat, no? Ang ginagawa natin, yung goal setting, no? Pinapa-goal set natin ang bawat isa. Pag-usapan natin mamaya yung tamang pag-goal set, yung guidelines, paano mag-goal set, at saka yung commitment, karampatang commitment na dapat nating gagawin, no? Ibibigay doon sa ating na-set na goals. So, napakaganda nito, lalong-lalo na doon sa mga naka-attend ng RICS training. So, this time around, ito na yung learning application sa lahat ng natutunan nyo sa RICS training for 2 days. Sa mga hindi naka-attend ng RICS training na nandito ngayon sa loob ng Zoom, okay lang po, walang problema. So, advance nyo itong matutunan. Anyway, magagamit nyo rin siya kahit hindi ka nakapag-RICS, no? Basic advance din ito na topic, no, para sa lahat. Time check, 9:25 na po. So, I will make this quick as possible. I have 25 slides and hopefully, no, matapos ko siya ng mas maaga. Anyway, please i-screenshot nyo bawat PowerPoint slides na ipapakita ko sa inyo. Kailangan nyo talagang i-document ito. Kailangan nyo i-screenshot para may copy kayo at may transfer nyo sa notebook niyo. Alright? So, paki-admit lang sa iba. So, nasa 104 na tayo. Yung umattend ng RICS training is nasa 170. No? Yung timers at saka new participants. So, hopefully, makahabol yung iba kasi sayang nga. As I said, follow-up training ito. Follow-up training sa mga naka-attend ng RICS training. Sa mga hindi naka-attend, okay lang po. Advance na ito na malalaman nyo talaga. Alright, so PowerPoint presentation. Ito na i-share ko lang para tuloy-tuloy na tayo. Again, maraming salamat sa ating mga kasamahan, no? Doon sa mga trainers natin, no? From introduction ni Coach Alan, napakalupit nun. Naalala ko tuloy lahat ng mga pinagdaanan namin sa RICS training before. Topic ni, of course, sa akin, yung topic 1. Topic ni Coach Marian, grabe ang lupit, no? Yung sa regarding sa Facebook ads. And of course, topic ni Ma'am Dayan, Mentor Dayan, no? Ang ganda ng kanyang duties and responsibilities, no? Na ibinigay sa atin. And of course, yung topic ni Mentor Kester, napakaganda yung sa game plan natin. And of course, yung kay Mentor Warren Trinidad, Grand Mentor Warren Trinidad, yung leadership talaga. And yung finale na ginawa ni Coach Alan na grabe, sobrang lupit, no? Anyway, so yan. I-share screen ko na para mabilis na tayong matapos and ma-document nyo na, no? Hindi lang ha. Alright. So again, good evening sa lahat. Pagpasensyahan nyo po, yung camera ko medyo madilim. Sinadya ko. Kasi nasa loob ako ng kwarto na hindi. Ayoko nakahiga na kasi yung mga Alright, hanapin ko lang yung, sandali lang ha. So, yun. Welcome sa ating training. All about goal setting. New wave. Bakit new wave siya? Kasi nagkakaroon na tayo ng mga goal setting sa mga previous months, no? Previous years. So this time around, it's a new wave of setting your goals, no?
Very important siya right after the training because alam ko you are so gigil, no? You are so excited right now. Punong-puno ka ng kaalaman doon sa training na yon. So, ang kailangan natin yan is yung next stage, no? Ano ba yung next stage, no? What is the next stage? So, ano ba yung next stage natin? Alright, of course, nabanggit ko na kanina, ito yung learning application. And where do we start? So, saan tayo mag-umpisa? Since nakapag-attend ka na ng REX training, kaya doon sa mga hindi nakapag-attend ng REX training, please, sikapin nyo talaga. Yeah, of course, si Coach Bea pa pala, na-mention ko, hindi ko na-mention kanina, yung isa sa pinakamalupit natin na trainer sa e-commerce, no? Ang dami ko rin natutunan sa kanya. Talagang sinubaybayan ko bawat slides niya. Ang galing niya talaga. Grabe, sobra. Anyway, so maraming salamat sa lahat. And of course, especially sa ating pinaka-head coach, no? Coach Leia Somayo. Together with her groups, no? Na nag-a-assist sa ating lahat. Okay, so yun po. So where do we start? Of course, meron tayong pag-usapan na matinding topic talaga. So saan tayo mag-start? Of course, pag-usapan muna natin yung roadmap. Yung roadmap, isa yan sa pinaka-importante sa lahat kasi that will serve as our direction, no? Kung saan tayo papunta. Alright? So, yan, roadmap. Ikaw ngayon, nasa point E ka. No? Nasa point E ka and our goal is makapunta doon sa point B. So, nasa point E ka ngayon, wherein, yan yung present life mo. Yun yung present life. Meaning, present situation mo. Possible, as of now, medyo struggling pa. No? Financially, struggling ka pa sa sistema, struggling ka pa sa pag-manage ng yung business. Lahat ng struggles, no? Nandyan pa kasi yan yung present natin eh. Hungry for learnings, no? Gutom na gutom ka sa mga kaalaman ngayon. And napaka-dreamer mo, yung iba, maybe sa akin, napaka-desperado na, no? Sobrang sawang-sawa na sa kahirapan, sawang-sawa na sa hirap, desperado na nga. No? Yung present life natin. And of course, yung iba sa atin, napaka-hardworking na, no? Kahit anong sipag, tiyaga, ginagawa, binibigay, binubuhos, ganun pa din, no? So our goal is, of course, makatawid sa point B. So ano ang meron dyan sa point B? Nandyan yung big dreams natin. Nandyan yung mga goals natin, no? For all areas of life. Nandyan lahat. Lahat ng gusto natin. Kaya kailangan natin tumawid. No? Kailangan natin makatawid dyan, makapunta dyan. Pag-usapan natin yan. Paano? No? Anong the way matutunan natin yan? Kaya nga, goal set natin ang sarili natin. So, by going to point B, no? Maglalakbay tayo as we journey with this business. Of course, there is no such thing as straight line na from point A, diretso agad makarating ka dun sa point B. Walang ganun, no? So, may mga pagdadaanan tayong mga proseso. And yung proseso, hindi siya mahirap, hindi rin siya madali. Sakto lang, no? Parang uminom ka lang ng Coke, sakto. Parang uminom ka lang ng Coke, sakto. So, it's a crooked line. Pag sinabi mong crooked line, no, may mga ups and downs tayong pagdadaanan sa buhay para marating natin yung point B. Tandaan nyo yan, no? Kaya nga sa roadmap. No, may mga lubak-lubak talaga. So, we call it yung mga crooked line na yan in between, no? We call it yung point C, no? Anong nandyan sa point C na yan? We have to understand this, mga kapatid, no? Kailangan natin maintindihan na this point C are really part, no? Part of our journey going through point B. Now, whether you like it or not, kailangan mo siyang maranasan. May mga may encounter ka talaga. Kasi nga, there is no shortcut to success. Walang shortcut sa pagyaman. Walang shortcut sa pag-achieve ng mga malalaking goals mo sa buhay, malalaking pangarap mo sa buhay. Wala pong shortcut. No, expected po yan siya. Alright? So, ano yung mga point C? Nandyan yung mga distractions, no?
Kaya sabi ko may mga ups and downs, no? In between that line, nagkakaroon ng mga ups and downs, no? Distractions. So, possible, ano yung mga distractions sa point C? Kung bakit hindi tayo maka-going straight to the point B? Para yun yung pinaka-ideal. Yan yung gusto natin, yung makarating sa point B. Alright? So, ano yung mga distractions? No? Pag-usapan mo natin sandali yan, very quick lang. Nandyan yung family mo, relatives mo, friends mo na at first, they are very negative. No? At first, talagang they are not supportive, no, to your goals, to your dreams. Yung mga friends around you, no, they're against, no, they're against with your goals in life. They're against with your business. Kaya nga nagkakaroon ng mga changes, no, along the way, no, bumababa, pataas, baba, no, mixed emotions. Sometimes naging distraction yung job, no? Kasi sinasabi ko na busy ako sa trabaho. Sinasabi natin minsan kailangan ko mag-overtime, no? Sometimes sinasabi natin na nandiyan si boss, no? Hindi ako makapag-Zoom. Sometimes naging distraction siya sa ating pagnenegosyo. No. Not just pagnenegosyo, but in getting our dreams in life or goals in life. Sometimes naging balakid siya. Alright? Relationship, sometimes maging distracted siya. No? Or naging distraction sa our part in getting our dreams. Why? Minsan may mga conflict, disagreement with your loved ones, no? With your wife, with your husband, with your girlfriend, with your boyfriend, no? May mga ganung factors. Yung relationship sometimes naging distraction siya in getting our big dreams. Minsan pinapakita pa nga na eh. There was one time sa buhay ko, no, with my girlfriend dati, na pinapapili niya ko. Sabi niya, anong gusto mo? Uno or ako? Sabi ko, siyempre, uno. Siyempre, uno. So, to make the long story short, naging wife ko pa rin siya. Despite na pinili ko si Uno, naging wife ko pa rin siya until now. No? Sa kanyang negative, sobrang negative niya, naging member na rin siya ng Uno, kumikita na rin siya ngayon sa Uno, nag-wife ko siya. So, both, no, I did it, naging win-win situation on my part, no? It's not win-lose. Na pinili ko pa rin si Uno, kahit pinapapili niya ako, pero nagawa ko pa rin kasi pinatunayan ko sa kanya, no? So yung relationship ko sa kanya, naming dalawa, hindi naging hadlang. Kasi I stand firm sa aking commitment. Kaya, cuidado, no? Cuidado, sa Spanish ba? Spanish term, cuidado, no? Beware that relationship can be a destructive or distraction to your goals, to your dreams in life. If not properly handled, no? If not properly managed. Kaya mga kapatid, okay? Beware lang. And sometimes, of course, pinaka-biggest factor itong sometimes hindi natin marating-rating yung point B na naging point C siya sa atin, yung mga competitors natin, no? Hindi natin maiwasan yan kasi nagsusulputan yung mga networking companies sa Pilipinas. No? Every week, may lumalabas ng mga networking companies na naging competitors natin. And hindi natin mapagkaila, no? Very aggressive din sila. Kaya sometimes, kapag na-operan, kapag nalatagan, so mag-iiba na ngayon ang ihip ng hangin. So be careful again, no? Beware. Beware sa mga ganyan. Kasi malamang, yan yung magpapabagal sa iyo, no? Malilito ka na. Ano ba talaga kuya? And pinaka major na magiging point is yung ikaw mismo, yourself. In what way? May mga chances, may mga times na tinatamad tayo. Tinatamad. Even ako, even Mentor Warren. Wala namang exempted dyan eh. No? Walang exempted dyan. Sometimes tayo mismo, no, naging factor doon sa point C na kung bakit nasa baba ka, kasi naging naging complacent, no, naging pabaya. Wala kang ginawa.
Kaya, nahihirapan tayong makatawid-tawid, no? Makarating agad doon sa point B na gusto nating marating. Nakuha nyo? Kaya it is expected na along the way, with your journey, no, in our business, going through that point B, you have to be aware, no, sa sarili mo. No, kailangan i-consider din natin 'yan. Sometimes kasi parang wala lang, no? Tinitake for granted natin 'yan. And yung iba hindi na talaga nakarating sa point B. Hindi na, no? Tumigil na, naglaylo na, nangibang bakod na, di ba? So hanggang sa walang nangyari, basta alam niyo na 'yon. No, napag-usapan natin 'yan doon sa aking topic, no, doon sa next training. Di ba? Ang ganda ba? Okay, so tuloy na tayo. This time around, um, paano natin ma-counter yung mga distractions, no? No? Ano i-handle, i-manage yan siya. So gumawa ko ng mga guidelines para mas maging malinaw, magiging clear yung gagawin natin from point A to point B. Even may mga point C's, no? Even may mga point C's or even may mga distractions along the way. Handa na ba? Handa na ba? I will stay in our community. No, tama eh. Sabi ni Ma'am Coach Tita, no? Castillo. Tama ka, no? Very good. Okay, tuloy tayo. So, guys, papagpapagutain pa natin to. Kasi sabi ko nga sa'yo, sabi ni Sir Victorino. Sir Victorino, magandang umaga dyan sa'yo, no? Nasa ano siya. Ay, grabe, ang ganda ng discussion. Okay, sige. Tuloy tayo para pagandahin pa natin. So please screenshot para at least makita nyo na. No? Yan yung pinakano sa slide. Screenshot nyo. Okay, tuloy tayo. Next. So, goal setting. No? Why setting your goals are important? Bakit napaka-importante i-set natin yung goals natin? No? Bakit napaka-importante? So, these are the reasons behind. It provides, number one, directions. So, hindi ka sumali sa ating community dahil may nakita ka lang na kumikita ng malaki. No. Sabi ko nga, from point A to point B, that will serve as your direction. May na-visualize ka, may nakita ka. May path. Yung daan. Roadmap na ang tawag ko dun. So, by the way, itong module na to, kakatapos ko lang siya. Ngayong araw ko lang siya ginawa actually, no? Pinagbugtong-bugtong ko lang talaga yung mga karanasan, no? Yung mga nalalaman ko, stock knowledge, lahat na. Anyway, so, number one, directions. It will provide you, no, with direction, right direction. So, may pupuntahan po tayo. Hindi tayo nag-invest lang tapos wala na. No, meron po. Second, it provides a roadmap or compass para hindi ka mawala. Sinabi mong roadmap, may tatahakin kang daan. No? Kung sa Bisaya, nakay Subayon ba? Subayon. So, very good. So, compass. Kapag nawala ka sa gubat, no, gubat, imagine mo, you are lost in the jungle. Sobrang daming mga wild animals. And gusto mong makawala. And hindi mo alam paano makabalik. Hindi mo alam yung daan. Kasi ikot-ikot ka na lang doon sa gubat, no? So, sa mountain, anong gagawin mo? Wala. Hirapan ka. So, parang ganon. You need compass. And that point B na nandun lahat, that will serve as your compass. So, nakatutok doon yung nakapoint doon yung compass kung saan ka pupunta. So, hindi ka mapapariwara. No, hindi ka mawawala. Okay, next. It will serve as it provides us inspirations and motivations. Yung araw-araw, hinahataw mo yung business mo dahil, alam mo, very clear sa mind mo, yung mga pangarap in life, yung mga goals mo in life, yung tatamaan mo ng mga goals in life. Tama? So, hindi sa importante. Kung bakit iset talaga natin siya. Alright, what else? Yan po. Ang ganda ng ano natin, no? Sandali lang, ha? Alright, so, it provides sense of personal value.
and self-worth. Oh, lang. Hindi ka nagnenegosyo. No? Tataas yung value mo, yung self-worth mo. No? Hindi ka lang nag-recruit, hindi ka lang nagbebenta. But of course, no, because of that goals in life na very clear to your mind, ganun ka ka-valuable na tao. Nakalaga ang oras mo, hindi ka nagsasayang ng oras. Alright? Point number 5. So it's number 5. Yan. It provides high standards of satisfying accomplishment or achievement. Totoo yan. Nakaka-proud kaya, no? Na ma-accomplish mo yung mga malalaking bagay sa buhay mo dahil sa iyong pagsusumikap. Nagkakaroon ka ng mga standards in life na hindi ka average person, no? Hindi ka average person na kontento lang kung makakain ng 3 beses isang araw. Average people, no? May mga average people kasi. Yung kung ano yung nasa buhay nila ngayon, kung ano yung nasa pagkainan, lang, hindi na nangangarap. Wala nang kasalis-salis ang buhay. Oh, papayag na lang sila kung ano mangyari sa kanilang buhay. Come what may, principle. Yung come what may principle, paalam na. Kung ano mangyari sa buhay ko, basta ito na lang, parang sumusuko na sa buhay, no? But if you have, if naset mo yung mga goals mo, then magkakaroon ka ng high standards, no? Of satisfying, of accomplishing, no? Your goals in life, no? Yan. Tayo. Next, number 6. You will become attractive person in the marketplace. Yun yung pinakagusto ko sa lahat. No? You will become attractive. You cannot attract goal-oriented people. You cannot attract high standard people, no? May mga matataas na pangarap in life. If you yourself wala ring pangarap sa buhay, mabilis mong ma-attract yung mga tao with the same concept, with the same desire, with the same dreams in life. Madali mo silang ma-attract. Kasi ikaw mismo may pangarap eh. Tama? Kasi ikaw mismo na-set mo agad yung pangarap mo sa buhay, mga goals mo. So, madali mo silang makahanap, makita mo mga tao may pangarap din sa buhay. And ang sarap, no, to be with those people na may mga pangarap in life. And para ma-attract natin yung mga tao na yan, you have to become attractive person in the marketplace by setting your goals, no? By having your big dreams in life. O, di ba? Okay, so yan po yung reasons kung bakit kailangan natin i-set yung ating mga goals in life. No? Yan pala yung kaya niyang provide sa atin. Okay, so tuloy na tayo. Pag-usapan natin ngayon, no? Yung ito. Tatlo lang to. No? All right. Yun. What you wanna be? No? Anong gusto mo maging ikaw? And what you wanna do? And what you wanna have? Tatlo lang yun eh. Tatlo lang yun. Be, do, have. Anong gusto mong maging, gawin, at magkaroon? O, Tagalog yun. Ulit tayo. Sige po. Yan. Basahin ko lang yung ibang comments para hindi naman sila mano. May na ang signal ng internet. Sa'yo? Okay, sige. Anyway, it's okay. So, what you wanna be, what you wanna do, and what you wanna have. Yun yung pinaka-importante. Kailangan very clear yan siya, no? Kailangan malaman mo yan siya. Bilis-bilisan ko ito, medyo mahaba eh. Alright. So, screenshot nyo na. Okay, so, let us identify and write down, no? Yung what you wanna be, what you wanna do. Kailangan yan, no? Kaya kailangan ka maging specific, no? So, medyo advanced to sa goal setting na topic, no? Hindi ko na babalikan yung mga SMART, no? Specific, measurable, hindi na, no? Kasi medyo advanced na to siya. So, what you wanna be, what you wanna do, and what you wanna have. In terms of, number 1, no?
Short term, what you wanna be, no? Short term, mid term, long term goals mo. Anong gusto mong gawin in terms of short, mid, and long term? Anong gusto mong magkaroon in terms of short, mid, and term, long term? Isa-isahin natin yan mamaya. Huwag kang mag-alala. Alright? Second, so what you wanna be, do, and have in terms of personal. Sa sarili mo. What you wanna be, do, have in terms of family mo. Anong gusto mo sa kanila? Anong gagawin mo sa family mo? Ano ang gusto mo magkaroon ng family mo? Sa team mo. What you wanna be, do, and have for your team. Tama, hindi pwedeng na pumasok ka lang, wala kang team. Nagnegosyo ka all by yourself. No, hindi pwede. Kikita ka, pero mas maganda, may team ka pa rin. So what you wanna be, do, and have for your partners. Dapat may plano ka, may goal ka sa mga partners mo rin. Hindi pwedeng pumasok lang sila, nag-invest, tapos wala na. Hindi pwede yun. That's part of your goal. No? Setting your goal, your partners, your team, kailangan kasama sila sa goal setting mo. Hindi pwedeng ikaw lang, no? Ikaw lang mag-isa. Nagsiset goal ka lang sa sarili mo. Hindi po. Mamaya, madidetalye natin yan, no? And of course, what you wanna be, do, and have for the RGS Export community. Anong pwede mong magawa? Anong pwede mong maging, no, sa RGS Export? At ano ang pwede mong magkaroon ka for the community? No? Tulad namin, mga speakers. No? We want to do training always. We want to share, no? Share our knowledge and wisdom sa community. That's our contribution. So, meaning to say, giving our time and effort sa community is part of our goal. Ganun ka rin dapat. As a member of this community, malinaw dapat kung ano yung magiging contribution mo sa ating community. So, huwag tayong maging selfish. And of course, not just sa community natin. No? We will go beyond, even sa society as a whole. So, andyan yung society natin. No? Nangangailangan din ng tulong natin. So why not reach out to them and extend a helping hands? Tingnan din natin sila. No? It's either sa church, it's either sa community, it's either sa mga civic organizations, no? Religious organizations. Okay. They're part of the society and we have that accountability too. So they must be part of our goal setting. Please tayo kalimutan. Alright, tuloy tayo. So medyo bilisan ko kasi 25 slides to eh. And finally, second to the last, what you wanna be, do, and have in terms of financial. Okay? Physical, emotional, mental, and spiritual dimension. Ha? Yan yung 5 dimension sa buhay natin. Paano mo ngayon i-develop? No? Yung financial capacity mo in terms of financial, physical, wala kang exercise, no? Nakafocus ka lang sa financial, sobrang puyat mo, wala kang supplements dyan. So we have to take care of our physical body also. Emotional, no? Paano mo siya i-mold? Mental. Yung mental, isipan natin, no? Kailangan hasain natin siya. Of course, pinaka-importante yung spiritual. Hindi pwedeng puro lang pera, no? Puro lang negosyo. Tapos, hindi natin ina-acknowledge yung source natin. Source of everything yan, no? Yung sa spiritual dimension. Hindi pwede na sobrang yaman mo tapos yung spiritual aspect ng buhay mo tagilid. Nang lalamang ka ng tao, naninira ka ng kapwa, no? Mga araw. So, ito yung balance, kapatid. May plano ka, may goal ka din dyan. Yan aspeto. And lastly, no? Ito yun. Sense of purpose. When we set our goals, no? Ang pinaka-importante sa lahat is you have that sense of purpose, yung drive. The most important one is the purpose or drive. When you set a goal. Your goals, it's either material,
no? Either material thing, it is just an object. No? Object lang siya. The most important thing, having that object or object is the purpose, no? Of enjoying that object. Yung purpose ang pinaka-importante sa lahat. Bakit gusto mo magkaroon ng sasakyan, car? So, kailangan alam mo yung purpose. Hindi pwedeng bumili ka lang ng car, hindi mo alam yung purpose. Bakit gusto mo kumita ng malaki? Hindi mo alam yung purpose. Tama? So, ang pinaka-importante sa lahat, when you set a goal, is yung sense of purpose. Bakit mo gusto ang mga bagay na yan? Kailangan na-define. Kailangan alam mo yan. Kasi yan yung drive. No? Yan yung mag-drive sa'yo. No? Kahit ups and downs along the way. Yan yung mag-fuel sa'yo. Yung purpose of getting that object or goals in life. So, tuloy tayo. Agree po. Okay. Sabi ni Sir Victorino. Alright. So, yan. Pag-usapan na natin, no? Bisan ko lang to, ha? So, these are examples, no? Example lang to, no? Ginawa ko talaga. Paano natin i-set yung goal natin? Sabi ko sa iyo, di ba? Set and write down. Okay? So, ito 'yon. So, nandyan yung we do have goals mo. Nandyan yung short term, no? First, second years, no? 1 to 2 years. Sabihin natin, yan yung short term goal mo. Nakadepende to sa object, no? Or sa goal na gusto mo. Mid-year, no? 3 to 4 years. Nandyan yung long-term goal mo. 5 to 10 years. And yung purpose. So, ganyan yung format na ginawa ko. No? So, number 1. No? Ito yun. Kailangan ma-define natin yan. Sabi ko sa iyo, may purpose ka, may na-set kang goal, no? Sa personal, yung personal mo. Sa family mo, sa team, sa downlines mo, sa RJ64, sa society. Yan not sa importante. Dapat yan yung wider perspective. No? Lawakan mo yung pag-iisip mo. No? Huwag ka lang makafocus doon sa income, no? Araw-araw. Huwag kang makafocus doon sa PNPN, activation, 1. No? Kailangan lahat i-consider natin when we set our goal and write down our goal. So, example sa mga personal goal na example lang to, no? Pwede mong i-improve, pwede mong dagdagan. Nasa sayo. Actually, mamaya, may ipakita ko sa inyo mamaya na yung dream building worksheet. Oh, may ipakita ko sa inyo mamaya. So, these are guidelines, no? So, i-screenshot nyo ha, kasi sayang. So, personal goal, ano yung mga personal goal mo sa sarili mo? Goal mo for your family, goal for your team, downlines, RG64, society, etc. Ito bahala. So, nag-set ako ng mga example para may matingnan ka lang, no? Para may guide ka. So, in your notebook, in your worksheet, later on, no? Kung isusulat mo na siya, ganitong format, depende sa iyo, basta sa akin, ganito, effective sa akin. Mas nakikita ko siya ng mas malinaw. Alright. So, sa personal, paano sa i-set? No? Paano sa i-set? So, example, you want to have, so nasa have tayo, I want to have monthly income. Basta na po. I want to have monthly income. So, income number 1 sa personal. Sa short term, paano siya gagawin? Sa mid term, sa long term, ganyan po. Okay, example. Sa short term mo, yung first 1 to 2 years mo sa business natin, habang ginagawa mo siya, goal mo siya, magkaroon ka ng monthly income na 25,000 weekly. Tama ba? Realizable ba? Oh. So, first 2 years mo sa business, yan ang goal mo, 25,000 weekly, ha? So, that means you're earning 100,000 every month. Possible pala, pwede, possible yan. Tama? Yung mid-term mo, 50,000 weekly. So, nasa 200,000 ka a month after 3 to 4 years. Kasi naka-game plan tayo, di ba? So, yung long-term goal mo, 5 to 10 years from now, sabihin mo, coach, 100,000 ako weekly. So, that means you are earning 400,000 a month or more. Di ba? So, again, nakita nyo, yung freedom na sinasabi ko, yung purpose.
Why you wanted to have a monthly income? Because I want financial freedom. So, mas bigger, mas bolder, no? Yung purpose kaysa object. Ang object kasi yung kumita ka ng monthly income. Eh. Tama? Yung kumita ka ng monthly income, yun yung object. But the the bolder, mas very important dyan is yung freedom. Yung purpose. Why you need to earn that much? Why you need to earn that money, that figure? Because you want financial freedom. Yung purpose talaga behind. Ang anak nyo? So mas malupit, no? Mas mabigat pala yung purpose. You have to define that purpose. Hindi pwedeng kumita ka lang ng 20,000 sa isang araw. Yun na yun. Hindi po. There must be a reason behind that. There must be a purpose behind that. And that is freedom. Financial freedom. So, yan yung i-work out natin day by day. Alright, tuloy tayo. Ano pa? Sige, magbigay ako ng example. Para next time around, ikaw na magsulat ha. Ikaw nang gagawa ng sa sarili mo. Guide lang to eh, no? Para masundan mo lang. Okay, example. Pangalawang example natin. Yan. Buy a car, no? I want to have a car. Bibili ka ng sasakyan. Kailan mo siya iset? Kailan? Anong term? Short, mid, or long? Of course, isi-set mo siya ngayon sa first 2 years mo sa business. Sasabihin mo, mentor, Coach Jay, isi-set ko ngayon na first 2 years mo sa business, within 2 years, magkakaroon ko ng worth 500,000 na sasakyan. Sabihin natin, second hand. O, second hand lang muna, yung 500,000. At least may sasakyan ka. This is indeed impressive. Follow-up training, grabe ka, Selvin. Alright, anyway, welcome Sir Victorino. Yeah, Victorino. So, yan, no? Short term, 500. Ano mo lang? No? Para maging happy ka, may magamit ka. And yung long term mo, 3 to 4 years after, magkakaroon ka ng 128 million na sasakyan, like Toyota Fortuner. That's 128 million kasi, no? Yan sa mga pangarap ko na sasakyan. Tama? So, mag-upgrade ka sa mid-term after 3 to 4 years. Hala ka kasi malaki na kinikita dyan eh. Nasa 200,000 ka na. Now, no. Always look at the other side of the coin, which is yung purpose. Why you wanted to have that car? Gusto mo kasakyan? Pag chicks-chicks? Coach Kurt Barte. Shout out to you. Nakita ko kasi si Coach Kurt Barte, no? Pumasok siya. No. So, why you wanted to have that car? Simply because family service. Yun yung purpose-driven. Di ba? So, family service. No? Business service. Pag mag-it-all-you-can kayo, pupunta kayo ng Vikings, di may sasakyan kayo. Kasama yung pamilya mo. Yun yung purpose. No? Ganun po. Alright, so malinaw ba? So, sige, magbigay pa po ng example. In your worksheet, mamaya in your worksheet, no, gagawin nyo sa worksheet or sa malaking, yung malaking columnar pad, no, or book, para mas mahaba talaga, no, i-plot mo dyan. Okay, so, pang-chill daw, sabi. Sir Chris, no, sabi niya, pang-chill na, sir, no, Sabado nights, no, kain doon, inom dito, inom doon, no, diba? Basta hindi kasali yung chicks, bawal yan sa atin. Hindi. Eh, kung wife mo kasama mo, di mas sarap, mas maganda, okay? Okay, tuloy tayo. So, pangatlo, no? Top earner international, yan. Hindi yan siya hub, no? Ang tawag dyan, B, no? What I wanna be. I wanna be a top earner international, no? Yung example sa B. Okay? What you wanna be. I want to be sa community natin. Kanya? So, example, paano natin siya ilagay, no? Paano natin siya mag-fall, no? So, sabihin natin, short-term goal mo, first 2 years mo sa business natin, i-google mo agad na maging uno awardee ka top earner international. So, that's an object. O, di ba? So, sa mid-term, ganun din. Sa long-term, ganun din. Maging consistent ka. So, ano yung purpose behind? Kasi gusto mo magiging source of inspiration.
Magiging source of motivation ka sa lahat ng mga tao. Di ba? At no, sa pakinggan, no? Kami, naranasan na namin yan, no? Nila Mentor Kister, lahat kami. Halos lahat ng speakers at kami, naging part na rin sa UNO Top Earnership, no? Naging Top Earner International na rin. Halos lahat, no? Ramdam namin, no? Na nagiging source of inspiration kami sa nakatabak lang ng puso kasi inilagay kami ni Lord dyan, no? Sa posisyon na yan para not to brag, no? Hindi sa magmayabang. Inilagay ka ni Lord dyan sa position na yan dahil the Lord wants you to be used by Him. Gagamitin ka ni Lord, yung resulta mo, para mag-inspire ng maraming tao, para somebody, no, can draw strength from you. No? Kung sila makadraw ng strength from you, lalakas sila, mamumotivate sila, no? Kaya gagamitin ka ng Panginoon. So, you have to desire, no? Such kind of, sabi natin, no, mga goals na yan. Okay? So, malinaw ba? I hope, malinaw sa'yo. Bahala kayo dyan. Basta mag-screenshot kayo mamaya. Okay? So, proceed tayo, guys, no? Kayo na bahala magdagdag. Kasi 1, 2, 3 lang yan, eh. Maliit yung PowerPoint screen, eh. I mean, yung slides, no? Hindi ko na madagdagan. Example lang yan para kayo mismo maglagay ng sarili ninyong mga goals sa personal. Okay? Sa family tayo. Example sa family. Yan, financial support. No? So, I want to do financial support. So, short term mo, 5,000 monthly, mid-term, 10,000, long term mo, 15,000. No? So, family support siya. Napakaganda, no? Na gagawin mo siyang goal, yung purpose mo kasi family support siya. Para sa anak, no? Sa mama, sa parents natin, sa emergencies, no? Yan. Okay, pangalawang example sa family. Ikaw na bahala mag-improve dyan. Travel with family. Kunyari lang, no? So, midterm budget mo. 300,000 na Coach Jay. Yan yung budget ko sa midterm. 3 to 4 years from now, ma-set ko na yan, no? Nandyan na yung budget na yan. So, family funding. Ang ganda talaga, no? Ganyan dapat pala. Alright, tuloy tayo. So, pangatlo, budget for school requirements, no? Long term yan, 5 to 10 years from now, elementary pa ang kids mo or high school pa ang mga anak mo. So ngayon pa lang, banap ka na. No? 5 years from now, kailangan may budget na ako 500,000 sa bank account lang. No? Para pag high school ng anak ko or college niya, kahit pa paano, may madudukot ako. Diba? So educational support naman yan siya. Sa mga single pa dito, mag-anak ka muna. Anak ka muna. So anyway, may mga kapatid ka naman. Okay, so pusin tayo mga kapatid. Doon tayo sa team, no? Sa team natin. Yan. So ano goal mo? You have no goal sa team mo, specific. Example, no? Gusto mo I want to build, no? Business empire. Grabe, no? Ang taas. Grabe. Sobrang tindi. Kasi empire yan, eh. Sinabi mong empire, sobrang lawak niya, no? Sobrang laki niyan, sobrang dami. No? Okay, sa short, mid, and long term, paano mo siya gagawin ngayon? So, first 2 years mo, i-goal mo ngayon, 500 people under you. Mid-term, 3 to 4 years, goal mo ngayon, 5,000 people. 10 na siya. Tapos, pagka 5 to 10 years, goal mo, 50 mil na ang tao mo. So again, look at the purpose. No? Always go back to the purpose. Kasi hindi ka panghihinaan ng loob. Opo, hindi ka matitinag kapag malinaw masyado yung purpose mo. No? Help thousands of people uplift their lives. Ma-uplift yung buhay ng mga tao, no? Maahon sila sa kahirapan dahil sa iyo. So that's part of your goal. Yung mag-build ka ng empire mo along with your people, no? Down the line. Ganda, no? So, nagiging visionary ka. The moment you set your goal, naging visionary ka. Naging visionary leader ka. Kasi alam mo saan ka papunta. Alam mo, kasama yung mga tao mo, yung direction saan ka papunta. Okay, so what else, no? Mag-example pa ako ng medyo at least para tuloy-tuloy na tayo. Dito tayo sa downlines. So, ikaw na bahala mag-conceptualize. Ikaw na bahala mag-isip
Ano pa ba ang ilagay ko sa team ko? Ano pa bang plano ko dito? Ano pa bang goal ko ilagay ko dito? Mag-isip ka. Exercise your mental faculty na mag-function siya. Para mag-function siya. No? So, try to reflect, try to meditate, try to find a place na magpag-isip ka ng malinaw. Yan yung ginawa ko eh. Buong araw ko itong inisip na module. No? Ngayon ko lang ito ginawa eh. Ngayong araw lang. Whole day ko siyang inisip, whole day ko siyang kinconceptualize para lang mabuo ko ang idea na ganito na presentation. Ganon. So, tuloy tayo. So, sa downlines mo, anong goal mo? Bubuhab mo dyan. Example lang ha. Yan. Create more leaders. So, yan yung gusto ko eh. No? So, paano mo gawin ulit? Short, mid-term, and long-term? Goal mo ngayon. First 2 years mo sa business, may 50 ka na leaders. Sarap, no? So, may 50 ka kagad, na-build mo siya. Umatid ng weeks training. Ako, grabe no, nakaka-excite. So, mid-term mo, 3 to 4 years, set mo, 100 leaders. Okay, leaders yan, ha? Hindi yan followers, ha? Pag sinabi mong leaders yan, may kanya-kanyang followers yan. Hindi ko nilagay dyan. Leaders lang yan, ha? Hindi kasali yung mga followers dyan. Leaders yan, kapatid. So, long term, 5 to 10 years from now, Coach Jay, meron akong 1,000 leaders now. All over the world na yan. Na-imagine nyo, may 1,000 leaders ka na sa Africa, sa Pilipinas, sa Amerika, sa Middle East, no? 1,000 leaders. Grabe. Napakatindi. That's the way you set your goals. No boundaries. No boundaries. No limitation. Huwag kang mag-limit. Sky is the limit. No, it's not the sky. Universe is the limit. It's the universe. Okay? Okay tayo. So, ano yung purpose? Given. Alright? Duplication. Because you want as much possible to duplicate people, no? Duplicate leaders under your organization para mas mag-is yung pagdami niya. Nakuha niyo? So, focus on the purpose, which is duplication. Para hindi mo lang siya mapapain, but nandun yung intention, nandun yung purpose na i-duplicate mo siya, tulungan mo siya para kumita din siya. Alright. So, basahin ko lang, baka magalit yung iba eh, no? Si Sir Victor pa rin, no? Perfect word of visionary. You have a very positive mind settings. Anyways, so thank you, sir. Thank you, sir. Okay? So, yun. Tuloy tayo, no? Tuloy tayo. Yan. Sa RG64 community, ito na yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi pwedeng nag-member ka lang sa community. Wala kang part, no? Wala kang rule. Hindi pwede. May plano ka, may goal ka. Since part ka ng community, i-desire mo, maging speaker ka someday, maging sharer ka someday. Since ka-party ka ng community, no? You are part and parcel of this community. Walang maiiwan behind. Wala po. Speaker, sharer ka dapat. So, paano ko sa gawin? I-goal mo nga. No? First 2 years mo, banatan mo, magpa-partner ka. I-prepare mo yung public speaking mo. Para at least hindi ka na mahirapan mag-share ng life story mo kapag tatawagin ka ng mentor. Mag-get ka, sabi mo, mentor, okay naman. Kaya ako dyan, pwede ba ako yung speak ngayon? Walang problema. Yan yung gustong-gusto namin ng mga speakers, no? Kami yung mga core sa RG64, pinangarap talaga namin na every now and then may mga bagong susulpot na mga sharers, mga speakers. Yan yung pinangarap namin. Input namin yung mga core leader sa RG64 na merong uusbong ng mga bagong sharer, no? Speakers. Kasi diyan namin nakikita ang sarili namin na reward, no? Na kahit pa paano nakapag-produce kami ng mga bagong speakers. Shout out ko lang, no, si Coach Tony. In less than a year, no, naging speaker na siya ng community natin. Hindi lang sa sharer, naging speaker talaga. In less than a year, so ang tawag doon, duplication na ginawa ko sa kanya. Dinuplicate ko talaga siya. Alam mo naman, nagsasalita ako, nagtitraining ako, nagsishare ako. So sabi ko, why not, I will produce not the kind of JJ, but at least man lang, no? Hindi man siya duplicate
talaga na katulad ko, transfer ko yung mga wisdom, knowledge na meron ko na mag-develop yung isang tao. Nangyari siya. Kay Coach Pony. Si Jen, si Jen Abanez, kilala niyo yun, no? So, from time to time din, no? Tinuturuan ko yan kinu-coach ko siya paano mag-speaking, kinu-coach ko siya paano gawin yung PowerPoint presentation niya, yung mga laman, no? Kinu-coach ko talaga. And, yun mo, kinu-coach ko siya the way niya i-deliver yung message. Alright, tuloy tayo. Di ba? So, gawin mo, first year, second year, hanggang long term. So, ano yung purpose sa driven, no? You're behind. Bakit gusto mo maging speaker? Ulit, that is your contribution. Legacy ang tawag dyan, legacy. Naman ka, umasenso ka, and naging speaker ka ng community natin, so that's your contribution. Kaya mga speakers, labor of love. Labor of love din siya. Labor of love. Mahirap on our part. Minsan, napipressure kami. Minsan, napapagod, napupuyat. Minsan, on the spot kami magsalita, impunto. But, because of the love. Because of the love sa community natin. Kumbaga, mas nananaig yung pagmamahal sa community kaysa masira siya o kaysa walang training. There were times na hindi available ang isang speaker. Instead na i-cancel ang training schedule, sasalutin ng isang speaker. Tama? Kasi kailangan siya. So, because in the name of love, no, in the name of love for the community, gagawin namin siya. So, nagpapalitan kami. Minsan sinasalo na lang para training schedule. Ganyan, ang tawag dyan, labor of love. Dahil sa love na pinapakita namin sa community. And sana maging ganun pa rin, magiging part sa goal mo ngayon, short, mid, long-term goal mo na maging speaker ka. Maging share ka ng community natin. As part of your contribution. No? Napakasarap po. Napakasarap na makapag-contribute ka something sa ating community. Alright, tuloy tayo. So, yun, gisan ko na. Okay, sa RG64 community, yun mo. No? I want to be top earner. Yan, yung part sa B&B. I want to be part of RG64 community top earner, top contender, global awardee, elite club awardee, silver, no? Bronze. Yan. So, gawin mo yan siya. Okay, so yan, maging consistent ka na top earner, awardee sa ating community, di ba? So, magiging source of inspiration ka at the same time. So, nag-umpisa ka sa ating community hanggang sa mag-level up ka ngayon doon sa Uno Company na awarding. Stop, no? Okay. Lastly, sa ating society, anong pwede mong magawa? Sa society, kailangan no? You have to give back to the community, to the society. In what way? This is part of my personal goal talaga in the long run na makapag-build ako ng sarili kong foundation, yung LG Foundation. Life is Good Foundation na portion of my income, ibibigay ko sa charity. No? Magbe-build ako ng foundation ko for charitable works kasi gusto ko magpaaral ng mga bata, yung mga less fortunate. No? Helping less fortunate people, children. So nakita niyo yung purpose ko, yung purpose driven. Bakit gusto ko mag-build ng foundation? Para hindi itago yung mga kayamanan ko o ari-arian ko kasi non-taxable kasi pag foundation. Non-taxable yan, exempt yan, tax exempt. So yung mga ibang negosyante, malalaking negosyante, paki-screenshot nyo na. Yung mga malaking negosyante sa Pilipinas, alam nyo ba? Gumagawa sila ng mga foundations. And doon nila tinatago yung yaman nila, yung income, lahat. Kasi non-taxable yan non-profit organization yan yung foundation. Ginagawa nilang tax evasion para maka-evade sila doon sa pinapasok doon sa foundation. Maro din. Bakit alam ko yan? Yung kaibigan akong gumagawa ng video. So, I want to build my foundation, Life is Good Foundation, for charitable works because I want to help
Less fortunate na mga kabataan, hindi nag-aaral, hindi nakapag-aral, so pag-aralin natin. Bibigyan natin ng mga school supplies, mga bags, no? Bibigyan natin sila ng mga damit. Yan. That's my dream, actually. That's my goal. And you will do the same. Yung mabusilak ang puso mo, may mga sakit ka, no? Mga sakit. Parang si Bungo, no? Mga sakit siya. So, building foundation for charitable work. Siguro mangyayari yan siya for me 10 years from now. No? Okay, so tapos na tayo dyan. Next, proceed tayo. Next mga kapatid, may screenshot yun na ba? Okay, so yan. O, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Yung example na sinulat ko kanina, mga ano yon, mga sample lang yon, specific yon. But ito yung tinatawag na dream building worksheet. No? Ginawa ko pa. Way back 2010, ako ay nag-start sa Uno Company. So kung makikita niyo dyan sa baba, nandiyan yung logo. No? Team 1. Ang pinaka-original team ko, hindi naman Life is Good. Team 1. So, ang ibig ng Team 1, yan yung pinaka-original name talaga ng team. When I started this business, ang ibig sabihin ng Team 1, UNE, no? Parang siyang uno ba? Uno. No? Ginawa ko na sa English, 1. Acronym siya, Outstanding Network of Entrepreneurs. No? Sa uno is Unlimited Network of Opportunities. No? Kaya uno. Sa akin, an outstanding network. So, tapos may maliit na word na of entrepreneurs. So, kaya pinuwan siya. So, nandun pa rin sa existing. Siya yung pinaka-mother talaga, pero yung ginagamit ko is Life is Good. Anyway, so, when I started this business, gumawa ako ng ganitong dream building worksheet. So, actually, hindi ko na sinali dito yung sinulat kamay ko talaga. Yung sulat kamay, 100 yun, 100 dream list yun. So, ito yung naging guide ko. So, make a dream building worksheet. Hanap ka ng, kahit i-computerize mo siya, yung isang bond paper, 100. Sulat ka, at least 100 dreams. No? Opo. Sa akin, nakasulat doon, halala ko pa, sulat kamay yun, ha? Ito lang na-screenshot. Nasa files ko kasi siya. Sinulat ko doon, no? Maging Aegis Club, One Team, maging Speakers Bureau, maging Millionaires Club, maging top earner ng company, maging property achiever ng company. Nandun. Pag-travel sa iba't ibang bansa, no? Nagtawag ko siya, may sasakyan, siya. Kumbaga, para sa akin, yung dream list ko, no? Naisulat ko siya ng tama. Ngayon, naging checklist ko siya. Tama, di ba? So, makapag-build ako ng team, nasulat doon, I want to build team in Luzon, no? In Quezon City, sa Metro Manila, sa main office natin. So, nangyari, nandiyan sila Tony. I want to build team in Cebu. So, nangyari, nandiyan sila Coach Elisa, sila Coach Lisa, di ba? So, I want to build in Mindanao, Davao. So, nangyari, nandito yung grupo, sila Coach sa Giasin Canto, no? Sobra. No, nangyari yung mga sinulat ko way back 2010. Sabi, galing yun. Nabibili na lang ako mga bagay din. Sabi ko, wow. Napaka-powerful pala. Yung dream building worksheet, na pag naisulat mo yan siya, tapos babalikan mo lang, tapos i-check mo, ito, check ko na to, ito, na-check ko na to, ito, na-check ko na to. So, you can add up to your list, dream list. So, bakit kailangan sulat yan? Bakit kailangan identify yan? Kasi mahalaga siya na napaka-powerful kapag na-write down mo siya, nagsulat mo siya. Instead na i-imagine mo lang siya, no? Better na isip mo. Why? Napaka-powerful nga niya eh. Honestly, magsisilbi siyang ano mo eh, shield, tamang, shield. Na hindi ka tatamlan, hindi ka tatamaan kahit ano ang ibato sa'yo. Kahit napaka-sharp na arrow, kahit napaka-sharp na ano dyan, no? Like sword, hindi ka rin tatamlan. Bakit? Shield mo siya eh, sa mga negative. Naalala mo siya eh, nakikita mo siya eh, nababasa mo sa araw-araw yung mga pangarap na yan. So kahit anong mga pointsy, alam mo yung pointsy? Kahit anong pointsy doon, no? Relatives, friends, family, job, kung ano pa yung nasa pointsy kanina, pag-usapan natin, yun ang mga negative distraction, tama? Hindi ka matutinan. Hindi ka makakita. Dahil you have that 100 dream list. Dare to dream. Sabi ko siya, dare to dream. Libre lang mangarap ka.
para mas maging inspired ka, magiging motivated ka. Kaya it provides, o di ba, 6 yun na reasons. When you set your goal, it provides, blah, 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 blah. O di ba, kanya, konektado siya doon sa ating ginagawang sistema. Pagkuha ng ating mga goals in life. O, di ba? And try to imagine, 2010 ko ito ginawa. Ang dami ko pang hindi napuntahan. Talaga dyan, take children to Disneyland. Hindi ko pa nakapunta ng Disneyland. Continue my education. I am planning na mag-proceed pa ako sa doctorate talaga. No? Nag-masteral na kasi ako. So, actually, LLB, no? Gusto ko nga mag-New Year. Yun yung gusto ko talaga. Siguro. And buy my luxury car. O, di ba? Nakalagay dyan. So, ang dami guys, no? Gumawa ka ng sarili. Gumawa ka ng sarili mo. Kasi, yun yung sa mga gusto. Hindi talaga mawawala ng pag-asa, manghina. Kasi alam mo very clear on your part, very clear to your mind, no? Na may gusto kang marating. Kaya nga goal setting pag-usapan natin. Okay, so punta sa pinaka, nakalagay dyan, no? Buy a yacht. Kasi nandito ako sa Davao. Lapit kami sa Samal. Me and my wife, no, may binabayaran kami yung property doon sa Samal. Opo. Ano yan sa yung Samal kasi island lang. Dagat. So, I hope one day, makabili tayo ng yacht, no? Nandun naman yung natin property doon. Pag matapos, lagyan natin rest house. Tapos sa baba, nandun yung yacht natin. O, di ba? Ang sarap. Ang sarap. Sobrang sarap mangarap. Sobrang sarap, sobrang enjoy, nakaka-alive, no? Nakakatuwa. Kumbaga, talagang lalawak yung pananaw mo sa buhay kapag nangarap ka. No? Kapag naiset mo ng tama. Kapag very clear yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung nakalagay dyan, write a book. O, yan yun. Dito, no? Na binalikan ko lahat ng mga training modules ko. Sabi ko, pakagawa na ako ng libro nito sa network marketing. Naisip ko nga, kaya ako ng yung sa akin na libro, yun yung isa sa mga pangarap ko actually, makagawa ko ng libro sa network marketing. Sistema, basta lahat na. Anyway, so marami pa akong gustong gawin. So, hindi lang siya sa business, but also sa mga personal, sa family, lahat na lahat. Alright, tuloy tayo mga kapatid, no? Itong mga bagay na to, these are objects. Napaka-importante pa rin yung reason, yung purpose, bakit gusto magkaroon yan. And guys, i-remind kita, yung marketing plan ng Uno Company, magkano ulit yung potential? 6.7 million per month. Napaka-laking pera na yan. Kapag tinudo mo, tinarbaho mo yung marketing plan natin, yung compensation plan natin, all these things na nakikita mo, na isulat mo, you know what? It will happen. No? It's just a matter of time. And of course, yung acknowledge natin, ang lahat ng dyan, ang lahat ng ito ay may source. May nakakaalam. No? May nakatingin. May nakaalam. Nasa taas. Kaya, do your part. And, alam mo pa natin, God will do the rest. God will do the rest. Kaya, pinakabutong line yan, seek it first. Seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things, no, na pinakita natin sa iyo, all these things na dinidesire mo will be unto you. In His time, no? In His time, not your time. No, hindi mo alam. Hindi naman ikaw yung may-ari mo. In God's time or in His time, ipoprovide ni Lord yan sa atin. Lalo na if we deserve it. The Lord will not give you what you want in life. He will not grant you what you want in life. But He will grant you, He will provide you what you deserve in life. Baka murdan pa mo ang gusto niya ibigay sa iyo. Di ba? Tama mo? Yeah, in God's perfect timing. Tama yan. Okay, sabi ni Coach Tony Montero. And God willing, no? Alright, tuloy tayo. So, tapusin na natin. Nag-enjoy ba kayo? Diyos ko. So, actually, no, kanina nagsimula tayo 9:25. Ang time natin ngayon is 10:25. Naka 1 hour na ako. Pero I am halfway through, no? Half na ako sa aking presentation. Yan. So, since na-identify mo na, this time around, we will make it visible. Pag sinabi mong visible, hindi mo pa siya nahawakan,
pero ramdam mo na siya at nai-imagine mo na siya at nakikita mo na siya, no, sa imagination mo through the pictures, nakikita mo siya na mararamdaman. Okay? So, you can attract those things at mapabilis yung pagkuha ng mga bagay na yan when you have this vision board. Or, yung other term ko dyan is dream board. So, pakita ko lang sa iyo yung laminated na dream board ko. Tama? Yan, laminated to eh. I did this, way back 2010. 11. Pakita ko lang sa inyo. Tanggalin ko yung background ng ko. Background ng virtual background ko. Para makita nyo lang. Yung dream na ginawa. Dala-dala ko kahit sa ano. At ano to? 2011. Ginawa ko siya. The same plastic laminated pa rin siya. Nakaside nito, meron pa ako mas malaki. Yan o. So, ano to? Yan o. Plastic laminated siya. So, ayaw ko na sabihin ko ano. Makita mo, di ba? Ano na talaga yun? Yan. Actually, Toyota Fortuner yan. Yung dream ano ko. Ang bahay yan. Saan yan? Nasa Lanang, no? Robinson's Village, Bloomfields Village, Lanang, Davao City. No? Nandun talaga ako, pinuntahan ko yung bahay na yan, so kami kasama yung girlfriend ko, naging wife ko na ngayon. Saka yung pangalan nandyan, in M. Anyway, so 2011 ko ito ginawa, ilang taon na hindi pa nangyari. I am still hopeful and praying to God. Just, it will manifest, no? Sige lang, work hard lang. Kaya sabi ko nga, God will not give you what you want in life, but what you deserve in life. So pag deserve ko na talaga magkaroon ng bahay, property, no, yung pinapangarap ko talaga ng mga bagay na to, pag natanggap ko siya, ibig sabihin, deserve ko talaga siya. Kaya you have to wait. No? Sabi ni Lord, yung mga bagay na gusto niya ibigay sa'yo, sometimes, no. Kasi meron pa siyang ipapagawa sa'yo. No? Sometimes, sabi niya, wait, kasi hindi pa tamang panahon. Sometimes, yes, because deserve ko magkaroon ng ganyang bagay. Alright? So, nakita niyo yung ano ko na tulong. Talaga, balikan ko yung background ko para hindi masyadong masagwa. Yan. Alright. Okay, so ganun din, no? Ganun yung ginawa kong formula. Have your own vision board. Ilagay mo sa kwarto mo, kung saan-saan magkikita. Hindi naman kailangan itago. Kahit sa room o sa kwarto mo lang, para makita mo siya, visible sa araw-araw, makikita mo, makakausap mo siya. Visualize, i-attract mo. No? Lahat nag-umpisa sa isip, sa imagination. Pag na-attract mo, maramdaman mo, what you think is what you feel. What you feel is what you act. So mahaba yung law of attraction na topic. Mahaba yan. May mga universal laws pa yan eh. Part of that is yung law of attraction. Anyway, so tuloy tayo kapatid, no? So, tapusin na natin. So, it's a requisite. When you are a network marketer, kailangan basic siya. Kailangan may dream board ka, hindi pwedeng wala. Kailangan siya. No? Kailangan siya. So, bumili ka ng illustration board, hindi ko lang yung cartolina size, yung size ng cartolina, gupitin mo yung pictures na gusto mo, like bahay na gusto mo, design ng bahay na gusto mo, may swimming pool, yung travel na lugar na gusto mo, Paris, London, Italy, or wherever, no? I-cut out mo lang. Yung mga Rolex, mga Lamborghini, Ferrari, basta i-cut out mo. Tapos idikit mo sa illustration board. Lagyan mo lang ng caption, no? Saka lagyan mo ng time frame, kung gusto mo. Napaka-powerful niya. Alright? So, gusto mo karoon ng kids, ng family, kasi single ka kanina. Yun yung guide natin. Kung tayo mga kapatid, so kayo learning ba? Tama ba? May natutunan ba kayo? Time comes, God willing to. Yan. Tayo. Okay, dito na tayo sa guidelines. Okay, so almost done na pala tayo. Goal setting guidelines. Number 1. So tapos na tayo doon sa mga pangarap na pinag-usapan natin. Ngayon, may guidelines tayo. No? Nyo? So number 1, babasa nyo naman eh. So number 1, goal set guidelines. No? Number 1, when to upgrade your account. So we need to talk about guidelines. So kailan? Kung isang account ka pala ngayon, kailan ka mag-4 accounts?
Demo. Next week. Anong date? Anong oras? Saan? Be specific, kapatid. Ito, which day? Nag-7 accounts na ako. When? End of this month. September 30. Sige. What time? Saan? O, di ba? How much? 7 accounts nito. O, which day? O, di ba? Sulat mo. Be specific. Accounts. When? Kailan? Second week of October. October 15. Kailan? Saturday yan. Anong oras? Morning. Sige, punta ka ng office. Diba? So, you set a goal sa sarili mo na i-accomplish mo siya. Nagawa mo siya. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Huwag mong lukuhin. O, di ba? Antay lang sa 13 months. O, ay, sarap yan. Eh? Oy, Celso ha. Huwag mo na patagalin yan. Panat mo na yan. Baka mapunta pa yan sa RH eh. No? Ipiin mo na yan. Mapunta pa yan sa kung ano mga bilibili mo dyan pampalamig. Ha? Anyway, so ganun siya. No? Be responsible enough. No? Be disciplined enough. Kailangan disiplinado ka na pag sinabi mong, men, itong araw na to, Coach Jay, magdadagdag ako. Huwag mo pinupunin sarili mo. Ikaw yung nakakaalam. Sa'yo. Mga kapatid. So, screenshot mo yan ha, guideline mo yan. Kung hindi ka pa nakapag-15, sige, upgrade ka sa 15. Kung hindi ka pa nakapag-7, upgrade ka. Kung 4 accounts, isa ka pa lang, so 4 accounts, yan yung i-hit mo, i-google mo. Eh, pwede mo isagad eh. Sa global account mo yan. Global account mo yan. Tama eh. Di ba? Guys, ito yung nagkakaalam sa buhay mo, hindi yung upline mo. Hindi ka patagalin. Gusto. Kung tatagal ka ngayon sa resulta mo, nakos na ako sa katuro eh. Tapos, tigas-tigas mo pa eh. Not cheating. Ano eh. Huwag kang mag-cheat ha. Sabi ni Sir, hindi ako may sabi niyan. Sabi ni Sir Victorino, not cheating. Huwag kang mag-cheat. Huwag kang mag-cheat sa deadline. Huwag kang mag-cheat sa time frame. Ito ang nakakaalam ka. Pag sinip mo, gawin mo, panindigan mo. Pag sinabi mong October 15, buo na yung 15 accounts mo, panindigan mo. Yan yung makikita yung pagkatao mo dyan. Yung hindi ka atras abante. Yung hindi ka atras abante. Yung panindigan ka. Pag sinabi mong mag-add store ka, add store. Ito yung nakakalam. Hindi yan para sa upline mo eh. Para sa'yo yan eh. Tama? Hindi ka matakot. Okay, tuloy tayo. Number 2 na tayo, guys. Number 2 na. Tuloy tayo. So, i-remind ko lang kayo. After the REITs training, ito dapat yung gagawin natin. Sa mga hindi pa nakapag-upgrade, please lang, upgrade talaga. Kailangan. Alam mo na yun. Tutunan mo na, nalalaman mo sa REITs training, from mindsetting hanggang sa IPIS-2. Tama? Pinalipad tayo ni Coach Alan Jerusalem. Natutuwa ako sa inyo na habang nakatingin ako sa inyo, nanonood ako sa inyo, grabe. Anyway, you know what? Ano pa bang hahanapin mo? Kailan ka pa mag-decide para mag-15 accounts? Kailan ka pa mag-decide para mag-7 accounts? Inaintindi na ng mas malalim sa'yo yung negosyo natin. Bakit pa? Ano yung nag-hold back sa'yo? Ano yung pumipigil sa'yo na hindi mo sa itudo? Nakikita nyo sa baba? Gusto mo i-maximize yung income mo? Kailan pa? And that is part of your goal. Kaya nga setting of goals tayo ngayon eh. Para saan itong ginagawa natin? No? Kailangan mo siya i-apply. I-apply mo yung natutunan sa REITs training by upgrading your account. Take the risk, kapatid. Mag-risk ka. You have to take the risk. Or else, makakalize ka. Kung panay ka, analyze, no? Analyze ka talaga. Yung sabi ni Milton Warren sa kanyang slide, di ba? Sa leadership module niya, don't overthink. Sobra-sobra sa kakaisip. No? Don't overanalyze because you will be paralyzed. So, wala ka nang magagawang desisyon. Sobrang kakaisip mo. Alright, tuloy tayo. Number 2 na tayo. No? Ano lang to? 8 lang to. 8 lang to.
Alright. Number 2. How many direct referrals activated? Your target ha, target mo, hindi ko target yan. Target mo ha, yung ikaw mismo gagawa. Sige nga, mag-set ka. Kaya mo yan ha. So your target per week, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ito tama. Your target per month. Gusto ko, Coach J, at least meron akong 10 direct referrals activity yung ikaw mismo nag-recruit. 10. Your target in 3 months, ilan? Your target in 6 months, ilan? Very clear. You have to be clear. Okay? Tapusin mo na yan. Okay? You have to be clear, kapatid. Set a target, a goal per week, per month, in 3 months, in 6 months. Guys, that is your quota. Quota, target mo sa sarili mo. Para sa'yo din yan. Pag nagawa mo yan, ikaw yung mag-preparing income dyan. Ikaw yung kikita dyan, hindi naman ako. Tama? So, guide mo yan. Ginawa ko kasi yan. Alright? So, tuloy tayo. Next tayo. Number 3 na tayo. Screenshot nyo. Pahala ko ha. Alright, para sayang dun kasi, no? Number 2, anong gagawin mo after attending the next training? Number of team activation. So, kung may down ikaw plus downline mo, matatawag ka ng team kapag may downline ka, may sarili kang team. Okay? From you down the line. So, team target per week. Ilan activation gusto nyo? Magplano kayo. Planuhan kayo, magpagplanuhan kayo sa team ninyo. O guys, halika. Weekly meeting tayo. Ganito, itong target per week natin na activations. Pwede ba set tayo ng at least 25 activations per week? Team target per month. Activation, ilan? Sabihin natin 100. In 3 months, 300. In 6 months, 400. Wala. Top-earner ka ng uno company. Pag ganun ka magplano. Pag ganun ka mag-goal set, top-earner ka talaga ng company natin. Sure mo yan. Ipaputol ko yung papaya namin sa likod kapag hindi mag-ipit. Pag nagawa mo yan, sigurado, ipaputol ko talaga yun. Pag hindi mo magawa, ipaputol ko yun. Okay? So, guys, listen. Let us be serious. Let us be serious. That is your goal for your team. Tama? May goal ka rin sa sarili mo. So, discuss this goal sa team mo mismo. So guys, na-learn natin kay Coach J sa training niya, meron pala dapat yung team target per week. No? Yun yung kulang natin, hindi natin napagplanuhan yan. Di ba? At least, may agenda na kayo na pag-uusapan sa itong papaya. Okay. Sige, tuloy tayo. Number 4 na. Number 4 na tayo. Number 4, yan. How many people active under your team? Yung malaking tanong yun. No? Target active downlines in 1 month. Sa ngayon, ilan kayo ngayon? Baka malamang 2 pa lang kayo ngayon, 3 o 4, 5 pa lang kayo ngayon. Ang Team LG, dumadami na rin kami ngayon. Last Rex training, 20 kami lahat. Kasali ako, 20 kami lahat. Nandoon sa Rex training, naka-attend. Ako kasi, wow. Ang tawag doon, duplications. So sabi ko, huwag kayong magsawa, mag-attend ng training ha, kahit nandun ako. Huwag yung pagsawaan ng mga speaker, mga mukha nila. Hindi na importante yung mukha nila. Importante yung makukuha mo, matutunan mo na learnings. Yun yung sinasabi ko palagi sa kanila. Yeah. Pang tinulang manok, Sir Ton, yung papaya. Tama no? So, target active downlines mo in 1 month. Ikaw plus downline. Set ka para mas ma-enjoy ka, no? Para mag-gigil ka. Target active in 2 months, in 4 months, in 6 months, in 12 months. Diyan mo makikita, no? Monitor mo yung progress ng team mo. Dumadami ba? Kumukunti ba? Dumadami, kumukunti. Dumadami, kumukunti. Diyan mo makikita eh. So, magkakaroon ka ng monitoring sa progress in terms of numbers ng downlines mo. Ugaliin natin yan. Kapatid, ugaliin natin yan. Ganyan magpaparami kasi ng tao. Yung namomonitor mo yung mga active downlines mo sa first month, next month, goal mo, doblehin siya, triplehin siya. Ganun po. Kaya yan yung ginagawa ko ngayon, sa totoo lang. Kaya panay ang monitoring ko ngayon, no? Nagre-reach out ako doon sa mga inactive at saka active. Nire-reach out ko yan sila every now and then. Sakripisyo talaga bilang active.
Wala akong magawa eh, kasi gusto ko yumaman. Gusto ko maparami tao ko, kaya ayaw nila, reach out ako. Ayaw pa rin nila, reach out pa rin ako. Reach out pa rin ako. Sinisinmood nila ako, pala ka dyan. Basta reach out ako, panay ako nag-chat sa kanila. Kahit mag-sinmood sila, bahala sila sa buhay nila. At least, naramdaman nila, nandiyan ako sa ano nila. No, nagpapalo up, nagmo-monitor, nag-reach out ako sa kanila. Kasi ayaw ko silang mawala. Ayaw ko silang walang mangyari sa buhay nila habang nasa RD6 ko sila. No, I need to sacrifice more para sa kanila. Kaya i-reach out ko sila. No matter what. Nakakapagod. Pero I won't give up. No? Kasi pernamis ko yan sa sarili ko. Tinangako ko yan na ayoko mag-give up. Kahit give up na siya. Kahit mag-give up na yung downline ko, ayoko pa rin mag-give up sa kanya. Hindi araw-araw. Time lang. No? Nag-reach out ako sa kanila. Hanggat hindi ako binablock ng downline ko. Hanggat hindi ako binablock ng downline ko, sige, panay reach out. Sige, reach out. Eh kung ang downline ko ni-reach out ko, what more ang aking mga qualifiers? Hanggat hindi ako binablock ng mga qualifiers ko, ng mga pendings ko, sige, reach out lang, no reach out. Wala namang bayad mag-chat. Reach out sa mga downline mo. Tamad, no? Meaning, hindi ka nag-invest ng time, hindi ka nag-invest ng effort para kaya, sacrifice ka. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kung ikaw mawala ng pag-asa sa kanila sa mga downline mong inactive, lalo na sila. Mas lalo silang mawala ng pag-asa. Kung ramdam nila na nandun ka pa nangungulit sa kanila, kahit reach out ka na reach out, sinmod lang sila, at least, kahit pa paano, syaro. Sobrang tigas naman ang puso nila. Kung hindi sila maapektuhan talaga sa kaka-reach out mo, time will come. No? In God's time. Beyond man sa control mo, mapabalik sila, pero nandyan yung Panginoon, alam nila. Alam ng Panginoon na mabusilak ang puso mo para tulungan yung mga tao na inactive. No? Reach out lang, reach out lang. Okay, tayo, number 5, no? Screenshot nyo na, bahala kayo. Yan. Number 5, how many downlines earning consistently under your team? Yung earner sa earner. So, earners per week, ilan? I-check mo, i-monitor mo. Kahit hindi active ang downlines, keep on sending the message. Tama yun. Yeah, food for thoughts. So, earners per month, earners in 2 months. So, dyan mo makikita yung progress eh. Sino yung mga awardees mo? Ng bi-monthly. Oh, ang sarap, no? Nagsistruggle ka man ngayon, medyo bumagal yung income mo, nagkaroon ng attrition. Why? Pwede namang bumangon. Pwede bumangon. Pwedeng tumayo. Tagpag lang. No? Tagpag lang. Kasi alam mo, kaya mo bumangon. Why? Nandyan yung skills eh. No? Nandyan yung right mindset mo, skill set mo, strategy set mo, nandyan yung business principle behind. Alam mo eh, made up ka na eh. Kasi nakapag-rex training ka. Made up ka. Tatamaan ka man ng attrition, tatamaan ka man ng sobrang challenge sa buhay, alam mo makakabangon ka. Alam mo po, makakatayo ka. Why? Because you are already equipped with the rich training na meron tayo. And ulit-ulit mo na nga siyang naaknan. So 1 to 8 na nga tayo, mag-batch 9 na tayo. Ha? Ulit-ulit mo siyang nasalihan. Syaro, internalize mo na, na-memorize mo na lahat ng linya ng mga speakers. And alam mo, napaka-advantage yan. Tatamaan ka man ng attrition, mawawala man mga tao mo offline. Why? Simply because nandyan na yung knowledge. So, nandyan yung wisdom. Na-equip ka na lahat. Kaya mong tumayo. Tuloy tayo. So, number 6, almost done na tayo. Your target income. Ito na. Sige nga, magkano ang income per week na gusto mo mayari? You know, 25,000 Mentor J, Coach J, 25,000. Go ahead. Sarili, ikaw yan eh. Wala namang magti-question sa iyo yan eh. Kasi personal mo yan. Walang magti-question dyan sa iyo. Ikaw yan eh, sa iyo yan. Kaya, irespeto namin. Mas maganda pa nga eh, mas gustuhan pa nga namin mag-set ka talaga. Kaming mga upline, kaming mga coaches, alam namin paano kayo monitor. Accountability commitment mo yan sa sarili mo. Kaya, it's good, no? So, income per month, anong gusto mo kano? Income in 2 months, sa bi-monthly. Income in 4 months, sa bi-monthly. Income in 6 months para sa top earner sa Uno company. Kasi 6 months yung Uno company. Yung accumulated income mo 6 months.
at least hindi ka bababa sa 100,000. 50 million patakas, 75 pinaka-safe, 75,000 patakas. So ka, yung 6 months income mo every month, at least nasa 75,000. So yan naranasan ko, no? Umabot sa 100,000 isang buwan. Kaya nakapasok din ako sa top earner, no? Last June, yung award namin. So yun, naranasan ko siya. So, set your target income. Be honest. Yun. Be honest. Maging disiplinado ka sa pag-set ng income. And trabahuin mo siya, kapatid. Hindi pwedeng sulat ka, may bullpen lang yan na tenta. No, bigyan mo siya ng value. No, bigyan mo siya ng value. So, kami tayo. Number 7. Your target award. No? Kapag-reach ka na ngayon, bago o lumat ka ngayon sa community natin, hindi siya mag-matter. Importante, may target award ka. Your target award, ano? Igis Club, kailan? 6 months from now, What's day? Ma-hit ko na yung Igis Club. 25 pairs lang yun. Baka by November, SES Rally, November 11 sa Punita, baka Mentor Coach J, award din ako nun. See? Completed na yung 25 pairs mo dyan. 110. Oh, nakapag 100 pairs ka na ba? If I'm right, dapat may 100 ka. No? If I'm right, so 100 pairs. Speakers Bureau, 200. Kapag 200 ka na ba, pairs? Yan, kailan mo sa target mag-Speakers Bureau? Millions Club, kailan? Ilan ang accumulated income mo ngayon? So, i-total mo, i-monitor mo siya. Kailan? Lagyan mo ng time. Mentor, by 2 years from now, next year, 2024, awardin ako ng Millionaires Club sa ating 17th anniversary. O, di ba? And that will be on April. O, di ba? April yung ano natin, 17th anniversary natin baka sa MUA. O, di ba? That's thing. So, isip mo, kailan ka maging Millionaires Club? Diba? Paperte ng ulo. Yan, kailan? Kasi baka next semester, babanat ko. Next semester, mag-ulo ako. Pasukin ko yung top earner ng ulo. Yun yung ginawa ko eh. Last October hanggang March. No? Sinit ko, sabi ko, try ko nga mag-top earner sa ulo. So, binuhos ko lahat, grabe. Walang tulog ako. Binuhos ko lahat, binuhos. Yun. Tapos, nag-maintain ako ng 7 accounts. Kasi 7 accounts yung sa akin. Ganito pala mag-top earner. So, sinet ko kasi siya, yung 6 months na pinangatin. Grabe no? So, set mo, kailan? Anong semester? Anong year? No? Yung semester na titirahin mo. O, di ba? O, ano? Yan. So, sa IG64 award in 2 months, kasi may monthly tayo. Anong award gusto mo? Bronze Club, Silver, Elite, Global, Generals, Top Contender, Top Earner. Sulat mo. Kailan? Diba? So, set mo. Award in 2 months. Global. Awards in 2 months. Contender or Top Earner. O, diba? So, in 6 months, itong award gusto ko sa IG64. In 12 months, itong award sa IG64. O, diba? Diba? Malinaw siya? Ano pa? Malinaw ba? Basta, malinaw sa inyo, basta. Okay, number 8, last na to sa guidelines. Kasi proceed tayo dun sa commitment. Okay, when to achieve your first million. Kailan mo gusto i-achieve yung first million mo? Ang sarap kaya. No? Makuha mo yung first million mo sa company. So, set mo. Accumulated income in 6 months, nasa 700. Sabi natin 300. So, accumulated income in 12 months, nasa, sabi natin, 750,000 ka na. Accumulated income in 18 months, nasa 900,000 ka na. Diba? Accumulated income in 24 months, yes. Nakapag 1 million ka na. Yung ganun ka mag-set dapat. The early, the better. Gusto mo 6 months, mag 1 million ka, edi, gagawa. Ahead kapatid. Binatan mo na agad. Yes po, alam ko sa sarili ko. Tunay po ako. Ano yan, tunay? Okay, tuloy tayo, okay? So, tapos na tayo sa guidelines, no? Goal setting guidelines. Tapos na tayo. Punta tayo dun sa pinaka last part, no? Which is yung, ito na.
commitment declaration. O, di ba? Sa offline kasi, meron kaming tinatawag na declaration. Kailan ka magkakutsi, kailan ka magka-earner, ano lalabas mo na resulta, ang tawag doon, declaration. So, since online tayo, di ba? Sa Zoom lang tayo nagharap-harapan, so commitment declaration. Sabi mo, I am committed to devote my time and effort. Number one, working the business or working the online business. So, lagay mo dyan, hours per day. How many hours per day ang ilalaan mo? 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 8 hours, 12 hours? Yung trabaho ko yung top earnership sa Uno Company, last June na awarding, grabe. I spend average 14 hours. Yawa ko kung transaction. 14 inumaga. Yun. Per day yun. 14, minsan sumasagad ako sa 16. Ang tulog ko, 4 lang na oras, 3 oras, grabe. Pwede ko. Okay. So, hours per day. How many hours ang kaya mong i-spend sa business mo araw-araw? You have to be honest, kapatid. Empleyado ka man, negosyante ka man, basta nasa community ka. Ikaw yung nakakalam, be honest. Ilang oras ang kaya mong i-spend? Be honest, please. Mag-set ka ng time. O, di ba? Kaya sabi ko sa inyo magandang guidelines. Okay, so days per week. Monday to Sunday. Ilang araw ka mag-RJS Explore? Monday lang? When MWF, TPHS? Or araw-araw mo siyang gagawin? Be honest. Lagay mo dyan. Monday to Saturday. Tapos at least 2 to 3 hours per day. Kasi part-time ka lang. Kung full-time ka, ko dyan, 8 hours every day, 6 hours every day. So, specific committed days. At specific. So, sabihin natin in 1 month. Sabihin, cost day. At least, makapag-spend ako ng 24 days. O, di ba? Kasi pahinga yung Sundays. May Sunday kasi naman. 24 siya. So, less yung 4 na Sundays kasi Monday to Saturday ka lang. O, 24 days in a month. Yan yung business hour ko, business days ko. Na ipo-commit ko sa negosyong ito. Yayaman ka talaga. Yayaman ka talaga kung ganyan ka mag-isip, kapatid. Kung ganyan yung commitment mo at yayaman ka, magkakakotsi ka. Kita ka talaga ng 100,000 or even more. No? Every month. Lahat ng set mo doon sa pangarap mo, sa goals mo, yun, di ba? Sabi ko sa iyo, yung dream building worksheet, 100 yun. Gusto mo, 100 nakalagay doon? Ito yung gawin mo. Spend time, effort. Mag-devote ka ng time and effort. Maging committed ka. Kasi maliit na sila ng gusto mo natin. Spend. Devote time and effort. Kumita, wala namang kumita para sa yung wala yung kumita na tamad-tamad, hindi siya nag-spend ng time, ng effort. Yeah. Sa akin kasi ang rule ko pag Sunday wala talaga. Wala akong RG6 only po kasi very active ako sa aming community sa Focus for Christ. No? Ano Catholic? Oh, Catholic. So, meron kaming Focus for Christ community, no? And isa din ako sa mga leaders doon, no? Speaker din ako doon. So, kaya hindi ko pwede agawin, no? ng ano, makamukong ibabaw ng mga makamundong bagay yung Sunday ko, para sa Panginoon yun. Sunday, kinumit ko na yun ko, Lord. Kaya, sinabihan ko na ang mga downloads ko na pag Sunday, wala tayong family day at saka church day na naman. So, yun yung commitment ko kay Lord. Okay, tuloy tayo. So, number 2 na tayo. Ano pa bang commitment na kailangan natin i-devote ang time and effort natin? Tandaan niyo to, kapatid. No? Para hindi tayo pa ulit-ulit na sasabihin ko. No? Tandaan niyo to. Next tayo. Number 3. Okay, sorry. Okay, number 2. Number of invited guests per day, ilan?
per week, per month. Ilang invited guest meron ka sa isang araw? Sa, dalawa, tatlo, ikaw bahala. Yan yung goal mo eh. Per week, ang iseset mo, at least makalima ka man lang, o maka-anim, o makasampu. In a month, meron kang at least, sabihin natin, 20 katao. 30 katao na invite. At least, average, meron kang tatlo. Things dyan. Kapatid, ito bahala. Be honest, sabi ko sa iyo, be honest. Be committed sa ano na yan, sa goal mo na yan na number of invited guests. Okay, number 3. Pagkakasot ako number of presentations. Ang number of presentations, ang sinasabi ko dyan, yung nabit-bit mo yung mga prospect mo doon sa Zoom presentation every 7 p.m. Sa akin kasi, sa team ko kasi, sa LG, meron akong 10, 1, 3, 5, 7, and 10. So, 6 na presentation sa amin. Yun yung sistema ko eh. Hindi ko na hinihintay kasi yung 7 p.m. Pag may guest kami, like sa mga paid ads, kasi nag-paid ads kami ngayon, lahat ng mga paid ads namin na hindi na makahintay sa 7 o'clock ng gabi, tinitira ko na sa 10 o'clock ng umaga. Alauna, alas 3, alas 5, alas 7, at saka 10 o'clock ng gabi or 11. So, 6 na presentation sa amin every day. Kung sinong may guest, nataon sa 1 o'clock, nataon sa 10 o'clock, basta. Na nakaschedule na kasi kami. So, yun yung sistema ko sa PNG. Of course, aside sa 7 p.m., pumapasok din kami. Nandun kami, nagsisentering kami ng 7 p.m. Lahat ng mga qualifier spendings namin nandun sa 7 p.m. Tumadaan sila sa akin na 1-on-1. Yung sariling presentation namin. Saka natin siya isalpak dun sa 7 o'clock. So, gabi-gabi, nandun pa rin kami sa 7 p.m. Nandun pa rin. Even yung mga qualifiers namin. Yun yung sistema ko ha. Ewan ko sa inyo. Yun sa amin. Numbers of presentations per day, talagang per week, per month. So, very clear ha? Clear. So, kung sa 7 p.m. kayo pumapasok, okay lang, walang problema. Maganda naman eh. Kaya nga, sabi natin, doon tayo, centering tayo sa 7 p.m. RJ's Expo presentation. Every day, meron tayong mabibigit doon. Kailangan talaga. Please, no? Yun yung pinaka-mother presentation natin. Okay, number 4. Number of pending qualifiers. Ilan? Isang araw, ilan ang qualifier mo? In a week, ilan na ang nagiging qualifier mo? In a month, naka-15, naka-30 ka na qualifiers, di ba? At least may data ka, may data. Number 5, numbers of newly activated partner per day. Sa isang araw, ilan ang napa-activate natin? Ilan ang PINs ninyo? In a week, ilan? In a month, ilan? Diba? Nakita nyo gaano ka-importante pala ang mga ganitong klaseng goal setting. Kasi nasusundan very basic siya eh. Naoobliga ka. Maganda siya, napipressure ka, pero alam mo eh, positive, constructive yung dating para sa iyo. Nai-excite ka nga eh. Kasi nakapag-set ka ng mga ganitong bagay. Alright? Ilan numbers of newly activated partner? Matutuwa ka kasi may mga araw talaga na 0. May mga week talaga na 0. May mga months talaga na 0. And doon ka matutuwa. Kasi palapit na magkakaroon na ng figure yung per day, per week, per month. At least, time will come na hindi ka na ma-0 in a month. Meron ka ng isa, may dalawa, may tatlo, time will come uli, nagiging weekly na siya. Hanggang sa nagiging daily na siya. O, di ba? Kasi, nag-set po kayo ng goal na ganito. So, nandun yung urge. Nandun yung talagang yung urgency, nandun yung sense of urgency ba? Kapag naisulat mo mga ganyang bagay. Sabi ko, no? Sige. Goal ko nga, per month muna. Hanggang sa magiging weekly na yan, magiging per day na yung PIN mo. Time will come. Oras-oras may PIN na. Kasi worldwide. Number 6. So I think this is the last part. Learning how to do prospecting within ilang months. 2 months from now, 1 month from now, 1 week from now, alam ko paano na mag-prospecting. O, di ba? Nagpaturo kasi. So, invitation.
Invitation. Within months. Ilan? So, mga 1 month from now, Coach Jay, kabisado ko na itong invitation part. O, di ba? Ang ganda, no? So, answering objection. Within months. Ilan? Siguro, Mentor Jay, mga ganito, mga 2 months. Alam ko na paano i-handle yan. Master ko na yan. Yun. Closing, sharing within months. Ilan? Marunong na ako. Master na ako mag-share. Si Tony, na-nood ko si Tony. Tinagalan ko yan eh. Tinotes ko si Tony paano mag-share, paano magsalita. Siguro mga 2 months, no? Less than 2 months, marunong na talaga si Tony mag-share sa kanyang life story. In-organize niya. Ganda niya. Ang galing niya mag-share. Sa loob ng 2 buwan pa lang. Kasi nag-fast and the furious na siya in 2 months time. 45 days niya, naalala ko, 50,000 income. So, buwan pa lang, trainin ko na siya. Ganito, sir ko na. Na-hit na natin yung fast and the furious mo. So, formality na lang yan sa awarding. So, ganito mag-share, ganito, blah, blah, blah. Unahin mo yung story mo before and after. Parang tinos ko siya paano mag-share. No? Hanggang sa 6 months after, speaker na si Tony, speaker na sa community natin, pinakuha na siya ni Mentor Warren. Yung trust ni Mentor Warren sa kanya, tumakas, no? Kasi nga, awarding siya. So, tinotes ko na naman sa paano paano gumawa ng PowerPoint. Talaga lahat, no? Ganito gawin mo. No? So, in a matter of 8 months siya, so, closing sharing within months, sabi ko, 7 to 8 months. Nagtanong si Sir po ng speaker na rin. Follow up within months, mamaster mo yan eh. Wala pang 1 buwan. Lagay mo dyan, kahit 2 weeks, lagay mo dyan. Marunong na ako mag-follow up. Kasi, sa umpisa, hindi talaga marunong mag-follow up. Sablay. No, may technique kasi paano mag-follow up. Yung tinatawag na 24-48 hours na. So, i-master, balikan niyo yung mga goal setting. Hindi ko na-discuss yan kasi advanced goal setting ko eh. Alright, number 7. I am committed to devote my time and effort, no? In terms of, working with my coaches, mentors for duplication. Minimum of months, ilan? Ilan sa tingin mo? Ilang buwan ka sa tingin mo, hahawakan ka ng coach mo, ng mentor mo, para i-duplicate ka, para maturuan ka. Para after ng ilang buwan, let us say 6 months, bitawan ka na. Say, fly. Pwede ka nang lumipad mag-isa. Pero siyempre, parang si coach, no? Nakakagulipad pa rin sa'yo. Ganyan ako. Like si Medi, no? Tony, grupo nila. Sabi ko, sige, monitor ko kayo, pero have your own meetings, have your own planning sa grupo niyo. So, wala ko. Sila ko planning. So, feedback na sila sa akin araw-araw. Sa isang araw, did you know, 1, 2, 3 days kaming mag-uusap niyan. Isang oras, 2 oras. So, I spend with Tony, with Lamidi, the rest of mga downlines ko. Nag-a-address ako ng 3 to 4 hours every day sa isang tao. Isang tao, kakausapin ko si Medi, minsan tatawag sa akin morning. Tapos tanghali. Tapos afternoon. Tapos sa gabi, tatawag ko yan. So, average 3 to 4 hours every day sa isang tao. Yung na-spend ko sa kanila. Kaya damo si Tony. Isa yung pinaka-head ko yun eh. So, yung pinaka-in-charge ko talaga yan. So, si Tony, grabe. Hindi lang isa eh. Minsan, 4 na bis kami mag-usap. Ako, sobrang abot. Minsan, abot kami ng 2 oras mag-usap lang. Ito na, ano? Because I spend so much time sa kanila, doon ko sila nadudupit. Hindi sa nahahawakan. You cannot duplicate people by just sending videos, I tell you. Hindi siya, well, maduplicate siya, pero hindi ganun kabilis. Kung magre-rely lang sila sa mga, I have module 1, module 2, module 3, module 4, module 5, module 6, module 7. Video tutorials. 7 modules, pero hindi ako dumidepende doon. Naka-GC yan, pinasok ko sila lahat doon, lahat ng mga new activity namin, pasok doon. Tapusin niyo yung module 1 to 7 ko. From basic to advanced yun. Pero never ako nagkumpiyansa na mag-rely doon. Kinakausap ko pa rin, chinecheck ko pa rin sila. Kumusta? Naka-website navigation ka na ba? Naka-game plan ka na ba? Kumusta ang prospecting mo? Saan ka nahirapan?
By spending so much time with them, doon sila nag-develop. Kasi mataas ang mortality rate sa attrition, sa maglalaylo, sa hindi yung maduplicate, lalo pag online kasi. So, na-found out ko, nakita ko yung ano pala, kailangan you have to spend so much time sa video call or Zoom, no? O sa time to time. Doon mo sila makakawakan at mag-duplicate. So, yung retention ng tao na magiging makakasama mo sa business long term, okay, mag-1 year na siya ngayon. Yung month na to, 28 yan siya, September 28. Si Medi, next month, November. November pa, 10 months plus na Medi. Pinaka-oldest na downline na meron ako, pero halos mga bago yan. Pero yung mga bago na yan, nag-PN yan last year. No? September halos, pag-temantil no, nandiyan pa rin sila. Intact. Grabe yung ano. May mga bago kami nakukuha, may nag-live, hindi na ito may iwasan, hindi natin control yan. Hindi tayo Panginoon para hawakan. Ay, kabalik ko yan. Well, kung nagpapaalam naman, nagsasabi naman namin, ito, hindi busy lang, babalik na ako yan. Basta, huwag kang galala. So, kaya doon po ako nag-reach out na lang sa kanila kung wala sila. So, minimum of months, ilan sa tingin mo? Ilang months sa tingin mo? Magpapahawak ka sa downline, sa upline mo, sa coach mo, para pumunta. Sabihin mo, mag-commit ka, mentor, okay lang ba? 12 months mo kung hawakan. Sige, magpapa-coaching ako, magpa-mentoring ako. Basta, huwag ako dito, hawakan mo ko dito. Blah, blah, blah. 12 months. After that, set ka. Minsan, after ito, goal ko, lilipad ako lang mag-isa. Pero monitor mo pa rin ako. Yun. So, dapat meron kang ganyang klaseng goal na iset mo. Minimum of months. Alright? So, I think, tapos na dyan sa commitment na yan. Doon natin sa pinaka-finale, final words natin. Okay. So, ang tawag dito is commitment statement. Alam nyo lang, wala lang. Meron. So, may tinatawag na commitment statement sa sarili mo. Hindi sa akin yan. Hindi yan sa mentor mo. Ikaw yan. Sa'yo yan. So, nandyan nakalagay, commitment statement, I understand. No, nakalagay doon. I understand that, di ba? Hindi lang ha. Ayusin ko lang. That, so na. I understand that my upline leader or leaders are my mentors and coaches. They will not build my business for me. Yeah? They will not build my business for me. Nalaman ko yung mag-build sa negosyo mo. Nangyari yan. They will not build my business for me, but will help, support, and sustain my business. So, in short, bonus lang yung mga mentors natin. Yung mga coaches natin, mga apply, bonus lang yan. Nandyan siya o wala siya, magpasalamat tayo sa Panginoon, magpasalamat tayo sa kanila, nandyan sila. Why? Bonus lang yan sila. Kasi, ang pinaka-central part of your business, magbibig. No? And nandyan kami, para tutukan ka, igabayan ka, and everything. So, my success will be determined by my effort and for being teachable. Signed, name of distributor, ikaw, then date, then sige. Diba? Alam mo, wala lang ha. Kaya do not cheat. Huwag kang mag-cheat sa sarili mo, kapatid. Huwag mong lukuhin sarili mo. Oo. Kasi nanunumpa ka. Tama? Pledge mo yan. I hereby, I understand, blah, 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 blah. So, may nakatingin sa'yo, nasa taas. May nakakita sa'yo. Alam niya yung tinitibok ng puso mo. Alam niya kung ilang strands ang hair mo, meron ka. Alam niya yung takbo ng isip mo. Tama? Alam niya lahat. May nagmamay-ari sa buong buhay mo. Kaya whatever you think, whatever you feel, whatever you act, He knows everything. Kaya be honest. Okay, tuloy tayo. So, I think, ayun, thank you. So, maraming salamat sa inyo mga igsoon, mga kapatid. Hindi pa, time check tayo, gusto. 11:05. Okay, so I hope you are learning guys sa training na to. So, sabi ko sa inyo,
related to sa risk training, no? Ito yung follow-up training natin na hindi pwedeng i-discuss doon kasi mahaba siya eh. Kaya nga, ito yung usually, right after the training, the risk training, or may mga special training, o mga event, ganito ko na. Anyway, so I am so happy, no? And I am grateful sa ating grand mentor, no, Warren Trinidad, dahil nag-organize siya ng Rex training, nag-organize siya ng mga ganitong klaseng training sa atin, para sa ating community. And as part of our contributions sa community, at paano, no? Nagsusumikap kami mga leaders, mga speakers na mapaganda natin, no? Paganda. Part tayo ng mga wisdom, knowledge sa ating mga kasamahan sa community. Kasi isa lang po ang ating pakay natin, no? Yung matulungan ng bawat isa. And that is our calling. Calling ang tawag ko dyan. That is my calling. Yung matulungan ng bawat isa, makaintindi, no? Magabayan. So, ang lahat ng ito na meron ako ay nagkaloob lang sa akin ng Panginoon. Kaya, nandun yung responsibilidad ko na ibahagi sa lahat. Hindi pwede sa akin lang, sa grupo ko lang. Hindi pwede. Pwede naman sa amin. Pwede naman sa buong community. Kasi, the way I understand it is simple lang. The more I share, the more I give my wisdom and knowledge, no, sa lahat, sa community, the more I receive wisdom above. The more I receive knowledge sa kanya. Kasi the more I share, the more I talk, the more I listen. So, karapatan ko rin na ibahagi sa inyo mga ganitong klaseng training, no? Para at least lahat mapapakinabangan ng. So, maraming salamat, God Mentor Warren, no? Mentor Dayan, sa ating mga, siyempre, nandiyan si Coach Mentor Pister, mga coaches natin nandiyan, no? Sila, Coach Marian, Coach Bea, no? Sila ni Coach Leah, of course, nandiyan sila Coach Alan, nandiyan naman sila Coach Court Barty, nakita ko kanina pumasok, eh, no? Sila Coach Luna, lahat, no? Sila Coach Dan. So, ang rami natin sa community na talagang masabi mo na you can draw strength from us, no? Mga trainers, speakers, huwag ka lang magsawa, no? Yun lang usap ko sa inyo lahat, no? Huwag tayong magsawa, makinig ng mga trainings, regardless kung matagal na sa community, or bago pa lang, no? Respetuhin natin. Makinig tayo. Makinig tayo sa kanila. So, to God be the glory. Back to you, Coach Jonah. And magandang gabi po sa atin. Ayan, grabe.